So hi guys, this is Ralph Ignacio, Peak Motors sa Abad Santos, Manila branch. Kung naghahanap ka ng Montero ngayong 2026, malaking tanong ang dapat mong sagutin. Ito ba yung Montero GLX manual na swak sa budget? Or Montero GLS automatic na loaded sa features? So sa video na to, alamin natin kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa at kung pasok ba sa budget mo and lifestyle mo ang mga unit na ito. So tara guys, samahan nyo ako, alamin natin kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa. So tara, let's go! So yun guys, ito yung dalawang Montero natin na 2026. Parehas diamond white. So pag diamond white natin is plus 15,000 tayo. So unahin natin dito sa kaliwa ko, which is yung Montero GLX manual. So, tapos dito sa kanan natin, ito naman is Montero GLS automatic. So, ang SRP pala nitong Montero GLX manual is 1,568,000. Tapos dito naman sa GLS automatic natin is 1,927,000. So, gaya ng sabi ko kanina, may plus 15,000 siya for color white. So, tara guys, umpisa na natin kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa, kung alin yung pasok sa budget nyo, swak sa budget nyo, and sa lifestyle nyo. So, tara guys, unahin natin dito sa GLX manual. So, dito mapapansin nyo guys, sa front nya, yung GLX and GLS natin is parehas lang naman sila ng grill ng design. So mapapansin mo dito sa GLX manual is naka-halogen headlamp siya. Yan, naka-halogen headlamp na projector, tapos naka-halogen yung park light, signal light, tsaka yung fog light. Then sa grill niya, mapapansin mo dito is dynamic shield design, same lang din ng GLS automatic. Then yung front grill illumination niya is wala. So silver lining lang siya dito sa front grill. So chrome din yung accent niya dito sa grill niya. Then sa diffuser niya is kulay silver. Pero pagdating naman dito sa GLS automatic is naka LED na. LED, tapos naka daytime running light na LED, projector type na LED headlight, tapos signal light ito, tapos yung fog light, naka LED na rin yan. Tapos dito is meron siyang camera 360. Yan, multi-around camera. Tapos dito yung grill niya sa taas is umiilaw yan na LED. So pag open mo na, pag start mo ng sasakyan, ng unit, iilaw yan, pati yung daytime running light. So meron din naman siyang daytime running light yung manual natin. Kaso halogen siya. Yan. Yan. Itsura nilang dalawa. So pag GLS automatic, naka-LED yan. GLX manual, naka-halogen headlamp. So, dito naman tayo sa side, no? Magkabilang side. Sa gulong naman is same pa rin ng design. Naka 18-inch na alloy wheels na silver. Yan. Pero yung brand ng gulong niya is magkaiba. No? Ito kasi is Bridgestone. Yung manual natin, Bridgestone na Dweller. Pag automatic naman tayo is Dunlop naman siya. Yan, Dunlop, tapos Grand Trek ang brand. So iba yung brand ng gulong niya, no, ng GLX manual tsaka GLS automatic.
Sa Black Series, iba rin eh, na 4-wheel drive. So, dito naman tayo sa side, no? Sa loob pala. Tignan natin yung loob. Yan. So, sa loob naman tayo. Ayusin lang natin. Dito mapapansin mo sa loob is naka-urethane. Naka leather wrap steering wheel with audio control and cruise control. Meron na rin siyang Bluetooth, tapos 3-spoke leather wrap steering wheel. Mapapansin nyo sa steering wheel niya is wala siyang paddle shifter. So yan. Tapos yung ano natin, instrument meter cluster natin is analog. Tapos ito 7-inch na Apple CarPlay na wired. So kailangan may wired siya, hindi siya wireless na Apple CarPlay and Android Auto. Tapos single zone na automatic climate control na aircon. Then ito may mga ano tayo dito, rear aircon and USB. Tapos ito yung loob niya. Then, ang upuan niya is manual adjustment. Pero, manual adjustment siya tapos fabric seat material. So, yan. Ito yung control ng side mirror. Side mirror. Tapos, parking sonar. Yan. Yan. Ito yung ano natin. Loob ng GLX manual. So dito naman tayo sa GLS automatic. So ito, mapapansin nyo guys, ang GLX automatic natin is naka 3-spoke leather wrap steering wheel din siya na may cruise control and Bluetooth. Tapos tilt and telescopic adjustment. Tapos may paddle shifter. Then, instrument meter cluster niya is same lang din na manual transmission natin. Tapos, 8-inch na Apple CarPlay and Android Auto. Tapos, naka dual zone automatic climate control na siya. Tapos, meron siyang USB Type A at saka HDMI. Tapos, Apple CarPlay niya is wireless. Dito ang Montero GLS natin is equipped na rin ng electronic parking brake and brake auto hold. Tapos 8-speed automatic transmission. Then ang ano natin, ang upuan natin for GLS automatic natin is naka-leather. So leather siya na may 8-way seating adjustment, electronic sa driver side. So, yan guys. Tapos, ang airbag natin is dual airbag. Side and curtain for GLS automatic. Ang GLX manual natin is dual airbag siya. Front and driver side and passenger side. So, ito yung interior ng GLS automatic. So, balikan natin to. Almost same lang sila. Dito naman sa side mirror niya, no? Papansin nyo, balik tayo sa labas. Side mirror ng GLX manual is ano ba to? Chrome siya. Dito sa manual with integrated LED turning signal light. Tapos dito sa GLS automatic natin is meron siyang camera 360. So, sa taas naman, no, sa roof, wala namang bago, wala namang pinagkaiba, parehas may roof rail. Yan. Tapos dito sa GLX
manual natin is naka keyless entry. So keyless entry, ganito yung susi niya. So pag nilak mo, matutupi yung side mirror, tsaka unlock. Yan. Di susi siya pag ini-start. Pag sa GLS naman, GLS naman natin is naka-smart key. So naka-smart key. Yan. And push start engine. Ito, EOS or GLS automatic. So pag mapapansin mo sa interior, sa exterior na ano, papansin mo kagad kung GLX or GLS. Sa ilaw, tapos meron dito sa ano, pindutan sa door handle. So sa manual pala natin is naka 6-speed manual transmission. So yan guys, 6-speed manual transmission tapos handbrake. Handbrake pa tayo. So dito naman tayo sa second row, no? O sa second row natin, saan natin? So sa second row, ito yung itsura ng GLX manual. So yan, ilaw sa gitna, tapos aircon vent sa magkabilang gilid. Yan, 60-40, split folding, ito adjustment, and tumbled. Tapos, wala siyang charging dito sa second row. So, yan. Hindi, take note guys ha, hindi na nai-slide yung upuan sa gitna. So dito tayo sa GLS automatic. Sa GLS automatic, same lang din. Ilaw, tapos control ng aircon sa gitna. Yan. Then aircon vent, magkabilang gilid. Tapos leather. Tapos 60-40. Split folding and tumbled. Dito sa GLS automatic natin is meron tayong charging station. Open natin to. USB type A, tapos 220 volts and 150 watts. So pwede kang magsaksak dito. Kung nalobot yung laptop mo or what, pwede mo kang isaksak. Pwede kang magsaksak dyan. So, yun guys. Sa third row, halos same lang sila. Sa third row, yan. Ito yung third row natin. Yan. With cup holder sa passenger side, sa right side. Yan, may ilaw. Sa third row ng GLS automatic natin. So, halos same lang. Yan. 60-40. No? Likod. Uy, nagsiselfon. Likod natin. Almost the same lang. Yan. Wala namang pinagkaiba sa likod. Parehas na parehas lang. No? Pare-parehas lang sila. Yan. Yung ano natin. Open natin. Yan. Siyempre, lagayan. Tapos ito, napopold yan. Ito yung sa pinakapuwetan niya para mapold siya ng flat.
Hindi natin to. Tapos, ito. So, yan guys. Tapos, spare tire niya is nasa ilalim. Na naka-alloy wheels na rin siya. Tapos, backup sensor. So, meron din pala siyang reverse camera for all variants natin. So, may reverse camera. Ito yung likod ng GLS, di natin ma-open, pero same lang sila ng GLX manual. So, yan guys, yung GLX natin. Tapos, ito yun, GLS automatic. Yan. So, available color nito is blade silver metallic, jet black mica, and diamond white. So, sa diamond white is may plus 15,000 for diamond white natin. So, previous natin, syempre hindi mawawala yung Black Series looks. Lalagay natin sa description. Tapos, yung promo natin, naka zero down payment tayo dito. Tapos, ang monthly natin is nasa 32,000 for 5 years. Tapos, ang down nito, kung tuloy-tuloy pa rin yung promo is nasa 10,000 down payment. Subject to back approval. Tapos, may free 1 year PMS tayo dito sa GLS automatic natin. So, yun guys.